tayo sa COMELEC kung saan patuloy ang ginagawang canvassing at random manual audit. Para po sa update, magbabalita naman live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kumusta naman na ang canvassing dyan? Angela, around 2 o'clock p.m. may magkukonvene muli ang National Board of Canvassers para ipagpatuloy ang pagkakanvas sa boto para sa mga senador at party list groups. At so far, masayang ibinalita nga ng COMELEC na 159 out of 175 na COCs ang kanilang natapos na. Hinihintay na lamang nila yung mga COC mula sa mga bansang Portugal, Pakistan, Egypt, Iran, Russia, South Africa at Poland. Pero nakikita nila yung mga natitirang 16 na lang na COCs, kung matatapos nila ngayong araw na ito, posible talaga yung sinasabi nilang official proclamation ng mga nagawaging senador at party list groups bandang Sabado ngayong weekend. Angela. Ano naman yung update natin sa random manual audit, Merimon? Pangalawang araw ngayon ng RMA dito sa Pasay, Angela, and so far wala pa tayong numero ng natapos ng na-audit na ballot boxes. 762 kasi na mga ballot boxes mula sa iba't ibang presinto, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na randomly selected ng Philippine Statistics Authority ang kanilang bubusisiin sa loob ng 45 days. And binubuo ito ng 60 teams mula sa DepEd na nilinaw ng COMELEC ay hindi nagsilbing electoral board members ngayong halalan pero may kaalaman at experience na sa mga lumipas na eleksyon. Angela. Merimon, meron na bang komento ang COMELEC dun sa mga naging obserbasyon ng European Union sa katatapos lamang na botohan? Oh, Angela, kasama dyan yung reklamo nila na meron silang lack of access pagdating sa ibang bahagi ng electoral process. Sa ngayon, wala pang formal muling komento ang COMELEC pero base sa mga huli natin kasing ibinalita, nananatiling buo ang loob at desisyon ng COMELEC na hindi nga maaaring pumasok sa loob ng voting precincts during voting hours itong international observers o mula nga doon sa European Union. Sa ilalim din kasi ng COMELEC Resolution 11121, binigyan lang ng access ang mga observer doon sa stages ng electoral process pero kinakailangan din nilang respetuhin yung mga lokal na batas sa bansa. At sa ilalim nga ng ating Omnibus Election Code, mahigpit kasi itong binabantayan ang kahit na anong aktibidad o kilusin na maaari nga makapagdulot ng pagkalito at possibly din daw yung influencing sa mga botante o yung confusion sa nagaganap na sitwasyon na iyon. At so far, yung limitasyon nga na ito, para raw maiwasan yung interfering and influencing ng foreigners sa mga botante. And since hindi nga raw naglabas ang COMELEC NBank ng resolution tungkol doon sa issue na yun, nakasalalay na sa electoral board members yung desisyon kung papapasukin ba ang observers doon sa presinto kung saan sila nabibilang. Angela. Merimon, sinabi daw ni COMELEC Chairman George Garcia kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5 na baka hindi na niya irekomenda ang mirror system sa susunod na eleksyon. Totoo ba yun? Ano ba ang paliwanag at meron na ba tayong update tungkol dyan? Angela, meron daw kasing sinusunod din na procurement procedure kung saan kinakailangan din dumaan sa terms of reference at yung mga kumpanya kasama yung kanilang mga makina ay magpupulong-pulong din. So, bukod sa nakikita man ng COMELEC na maganda yung naging performance nitong automated counting machines, ang tanging marerekomenda na lang ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay yung pagrerenta ng mga makina sa mga susunod na halalan. Dahil dito raw kasi hindi raw magkakaroon ng problema pagdating sa warehousing o mga agrabyado sa pagpapalit o pag-aayos nito kung sakaling magkaroon ng aberya sa araw ng halalan. Angela. Okay, so confirm ko lang sa itinatakbo ngayon ng canvassing, makakapagproklama na nga ba ng winning senators at party list group ngayong Sabado? Oh, Angela, ito na yung isang malaking posibilidad dahil nga masayang na sinasabi ng COMELEC yung makasaysayan nilang achievement. Within the first 2 days ng canvassing, na-achieve na nila hindi lang yung lagpas 50 na COCs, kundi lagpas 150, 159 na nga kasi out of 175 yung kanilang natapos. So within today, aabangan din natin yung posibleng paglabas ng partial and official vote results plus yung official proclamation ng mga magwawaging senador at party list groups as early as Saturday. If not Saturday, pwedeng Friday, but not later than Sunday this weekend. Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.